So, how to build and keep a close relationship with God. So, some examples po mga kapatid of religious routine na dapat hindi ginagawa, pero nagagawa natin mga kapatid. So, una mga kapatid, the morning checklist. Mabilis na lang to. The morning checklist, yung sinabi ni Sir Sarah na nagiging routine na lang natin, just like our morning checklist, ang pag-pray sa ating Panginoon. So the next is espresso shot. So parang kapag need natin si God, sa week na yon is we are lively, tayo ay active. Pero kapag nawala na ang shot ng caffeine, tayo ay unti-unting nangihina. Ganon din sa ating Panginoon mga kapatid. So next is what's yours is mine. So it is basing our relationship. Nagbe-base ang ating kalakasan, pananampalataya sa kalakasan ng iba, mga kapatid. So, hindi dapat ganon. And from Sister Millet, mga kapatid, it is ways on how to keep a close relationship with God. Ito po yung mga paraan kung paano pa po natin mapapanatili ang intimate at close relationship natin sa ating Panginoon. Sa tingin ba natin, meron ba tayong close relationship kay God? Amen. Sa alam nyo, sa tingin nyo kung meron kayong close relationship, tayo na lang pa ang sumagot doon. Pero lahat po nakikita ng ating Panginoon yan. So sabi po ni Sister Millet, maintaining your heart for each day. So meaning mga kapatid, keeping a close relationship to God is by nurturing our hearts, mga kapatid. So para magkaroon tayo ng close relationship sa ating Panginoon ay kailangan mabusog muna ang ating puso ng kanyang mga salita at ng kanyang mga pangako. Amen. So 2 is serve God with a complete heart. Pangatlo, be honest about your desires and intention and acknowledge God in your life. And to our main topic for today, mga kapatid, is about let God's word teach you how to live your life. Amen? Hayaan mo ang salita ng Panginoon na turuan ka kung paano mamuhay bilang Kristiyano, kung paano mabuting Kristiyano sa ating Panginoon, mga kapatid. So ayan mga kapatid, ang sinabi sa Psalms 25, verse 5, teach me to live according to your truth. For you are my God who saves me and I always trust in you. So sa Tagalog version mga kapatid, sa ASND version, turuan nyo akong mamuhay ayon sa katotohanan dahil kayo ang Diyos na aking tagapagligtas, kayo ang lagi kong inaasahan. That is Psalms 25 verse 5 mga kapatid. So yung pagiging Kristiyano mga kapatid, ang pagkakaroon ng relationship sa ating Panginoon is meron pong advantages mga kapatid, meron pong perks. So natuturuan po tayo ng salita ng Panginoon na mamuhay ng tama, mga kapatid. Amen ba? So, hindi lang po tayo upang ma-inspire sa salita ng Panginoon. Hindi lang po upang ma-encourage tayo sa mga preaching na pastor, every exhortation, but the Word of God, mga kapatid, is a powerful tool to change our lives. Naniniwala ba tayo, mga kapatid? It is a powerful agent na to renew our minds and our hearts. Amen ba? So dito mga kapatid, an example po sa series na ito is the story of Zacchaeus. So sino po bang nakakilala kay Zacchaeus? Amen. So si Zacchaeus ay, sinabi ni Pastor nung Sunday, ay isang, ano po si Zacchaeus? Unano. Ano po ang trabaho niya? Tax collector. Ano ang kasalanan niya? Sobra-sobra maningil. So, kumbaga, sobra-sobra dito. Kunyari, 1,000 lang yung tax. Sa kanya naliliging 4,000. So, yung ano niya, tawag doon? Patong niya ay doble-doble. Hindi lang 100%, mga kapatid. So, ay isa yun sa panlalamang, mga kapatid. That is greediness. So, kaya mayaman si Zacchaeus, mga kapatid, dahil sobra-sobra ang kanyang paniningil sa mga tao. So, sa story niya, mga kapatid, he was a tax collector, mga kapatid, and he became rich, mga kapatid. Yun nga, dahil sa sobra-sobra niyang paniningil. And his encounter with God ay kakaiba rin, mga kapatid. So, siya ay pandak. I think yung mga average height ng Israelites is like 5'8 or 5'9. Pero si Zacchaeus, mas mababa ba dun? So, may kilala ba tayong tao na maliit? Huwag natin sabihin. So, for example, 5 feet or 5 feet below, mga kapatid. So, sa storya po, nung papasok na po si Jesus sa loob ng Jericho or Jericho, mga kapatid, syempre si Jesus, mga kapatid, siya ay sikat
imposible naman na hindi siya pagkakaguluhan, mga kapatid. Kung tayo, kilala natin si Jesus, nandito siya, imposibleng hindi natin siya lalapitan. So sa sobrang dami ng tao, mga kapatid, na lumalapit kay Jesus, si Zacchaeus ay maliit. At kunyari, ito si Zacchaeus, ito yung mga Israelites, ito si Zacchaeus. Siyempre, hindi niya po makikita si Jesus Christ ng basta-basta lamang. Kailangan niya pong umakyat sa tree. So yung exact tree na po yun is sycamore fig tree. Umakyat po siya sa sycamore fig tree upang makita po si Jesus Christ that time, mga kapatid. And mga kapatid, nakita po ni Jesus Christ si Zacchaeus. Pinababa siya upang sabihin na gawin mo akong bisita sa bahay mo. Amen ba, mga kapatid? Naalala niyo ba yung storya? At si Zacchaeus ay excited na papasukin si Jesus sa bahay niya habang ang mga tao ay bumubulong at napag-uusapan siya na si Zacchaeus ay isang makasalanang tao. So after that, mga kapatid, nung narinig niya yung mga bulong-bulungan and kasama niya na si Jesus, sinabi ni Zacchaeus kay Jesus, ibibigay niya ang kalahati ng yaman niya sa mga taong naloko niya, mga kapatid. Hindi lang ibibigay, mga kapatid, ibabalik, kundi 4 times. So, kalahati ng yaman niya, mga kapatid, at 4 times niya pa itong ibabalik. Kung meron si Zacchaeus na utang sa atin ng 5,000, ang ibabalik niya sa atin ay 20,000, mga kapatid. So, ayun. So, the action, mga kapatid, of Zacchaeus was an act of admitting his fault. Ang kanyang aksyon na ginawa sa ating Panginoon is inaamin niya na siya ay makasalanan at may pagkakamali, mga kapatid, sa mga taong ninakawan niya. Amen ba, mga kapatid? So, makikita po natin dito yung relationship ni Zacchaeus kay God, mga kapatid, ay talagang existing, mga kapatid. So sa totoo lamang, mga kapatid, si Zacchaeus ay isang confident siya, mga kapatid, sa pagmamahal at pagpapatawad ni Jesus. Amen ba? Dahil ibinigay niya or sinabi niya ang kanyang pagkakamali sa mga tao at kay Jesus. At si Zacchaeus, mga kapatid, ay matapang na nagbago na ibalik ang kanyang mga ninakaw, mga kapatid. So kung ang ating relationship kay God ay hindi nakikita sa ating pamumuhay, mga kapatid, sa ating mga hobbies. Ano ba ang mga hilig natin gawin? Hobbies. What is your hobbies, Sister Jessica? Ano? Mag-pray? Nax. Ano? What is your kumain? Oh, ay, sobra po. Ice cream. What is your hobby, Sister Jen? Ay, kayo, pangalan? Ano? Ate Hana. Wow! Revelation. Ayan, so, ang ating pamumuhay dapat, mga kapatid, ay nakikita sa ating mga hobbies, mga kapatid. Kung paano tayo mag-treat ng ibang tao, mga kapatid, kung paano tayo magsalita sa ating kapwa, at ang ating mga puso, mga kapatid pala, ay unti-unting nawawala kapag ganun tayo makitungo. Kapag mali ang pakikutungo natin sa mga tao, at ang ating hobbies at lifestyle ay taliwas sa gusto ng ating Panginoon. Amen? So if our hearts ay unting-unti lumalayo sa Kanya, ang sabi sa Hebrews 10:31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God, mga kapatid. So nakakatakot po talaga mawala sa kamay ng ating Panginoon, mga kapatid. Kasi hindi po natin alam mangyari. So dito pa nga lang, mga kapatid, nasa pasensya niya na tayo kung saan-saan pa tayo napupunta. 'Di ba? Napapahamak pa tayo paminsan. And what more kapag umalis pa tayo sa kamay niya? So napakadelikado po nun. So kaya dapat wag po tayong umalis, mga kapatid, at wag natin hayaan na mahulog tayo sa kamay ng ating Panginoon. So kaya itong simpleng pagdalo natin sa gawain, mga kapatid, hindi naman ito simple, di ba? Kailangan mo ng effort. Time, maliligo tayo. So nag-e-effort tayo upang dumalo sa gawain ng Panginoon at panalangin. At pagbabasa ng Biblia, ay ito yung mga paraan upang hindi tayo mawalay sa presensya ng Panginoon. Amen ba? Amen. So next naman, mga kapatid, sa ating mga dila at bibig. Sorry. Ayan, so patuloy po tayo, mga kapatid. So nabanggit din po sa series na inaral natin, mga kapatid, is about sa ating mga bibig, mga kapatid. So ang sinabi po sa Santiago 1:26, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya niya ang kanyang puso,
at relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan, mga kapatid. So sa ibang version, mga kapatid, ang sinasabi ditong walang kabuluhan ay mababaw, mga kapatid, at empty. Meaning walang laman, mga kapatid, at walang buhay, mga kapatid. So kung meron tayong close relationship at intimate relationship sa ating Panginoon, makikita rin ito sa ating pananalita. Amen ba, mga kapatid? Do you agree with that? Makikita ang ating close relationship sa ating Panginoon kung paano tayo magsalita. Amen ba? Sa pamaraan kung paano tayo magsalita, kung magalang ba to, mga kapatid, or bastos sa ating mga magulang, sa kapwa or kapatid. Amen? Or kung ano ba ang ating mga pinag-uusapan after church. Ano ba yung mga usual pinag-uusapan natin? So hindi ko rin naman alam yan, mga kapatid, kung pagpapala ba yan, mga kapatid, kung paano binago si sister, or yan ba ay kasiraan ng isang tao, kung paano siya nahuli ng asawa niya. So example lang, mga kapatid. So lahat tayo minsan din nakaka-relate sa mga ganong bagay. So maaari nating iwasan natin yung mga ganong pag-uusap. Kailangan po natin mag-usap-usap kung paano papalakasin ang bawat isa. Amen ba, mga kapatid? So sa ating mga bibig, mga kapatid, kung gusto nating magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon, kailangan nating itong ipabago. Amen? Ang mga salitang lumalabas sa ating bibig, pati na rin sa ating puso at isipan, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, kung ano po ang laman ng ating puso at isipan, mga kapatid, ganun din ang lalabas sa ating mga bibig. Amen ba? So kung palaging pinapanood mo ay Tulfo, kung nanonood ka palagi ng Tulfo, ano ba yung mga witness, mga nag-aaway, pinaglalaban, kung ganun palagi pinapanood mo, for sure mapupulit ang utak natin ng puro galit, problema. Ano ang masasabi natin sa anak? Ano pa yan? Ang kulit mo. For example lang, mga kapatid. Pero kung Word of God ang lagi nating binabasa, kung lagi po tayo nakikinig ng mga Christian song, blessing po ang sasabihin natin sa ating mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At totoo naman, mga kapatid, na napakadali po talaga na magpakita na meron tayong malalim na relasyon sa ating Panginoon. Amen ba, di ba? Madali rin makita ng ating mga kapatid na tayo ay mabait, na tayo ay malalim sa Kanya. Pero ang tunay na makakita ng totoong relasyon natin sa ating Panginoon ay ang Diyos mismo, mga kapatid. Dahil wala po tayong maitatago sa Kanya. Amen ba, mga kapatid? Amen. Amen. So next, mga kapatid, syempre, mga kapatid, at the end of the day, kung tayo ay nagsisikap, mga kapatid, at nagtatapat sa pamumuhay natin sa ating Panginoon, imposible po na hindi tayo babaguhin ng ating Panginoon. Ang kailangan lang natin ay ang pagpapakumbaba. Naniniwala ba tayo doon? Para mabago tayo, kailangan natin ang pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Kailangan, willing ka din. Kasi, for example, gusto akong baguhin ng ating Panginoon, pero ayoko rin, hindi pa ako ready ibigay ang kasalanan na yon. Sa tingin niyo, mababago ako ng Panginoon? No. Saka, wag na po natin hayaan na magkasakit tayo para mabago tayo ng Panginoon. And, kailangan din upang mabago tayo is a complete surrender sa Kanya. Amen ba, mga kapatid? No, yung lahat-lahat ng ating mga weaknesses, strongholds, iniquities, yung mga paulit-ulit po na kasalanan, kailangan natin ibigay sa ating Panginoon. Amen ba? So, meron akong tanong sa inyo, mga kapatid. Ano pa ba ang area sa buhay nyo? Maaari nyo tanongin ang sarili nyo, itanong nyo sa isip nyo. Ano pa ba ang area sa buhay mo na kailangan mo ng tulong ng Panginoon upang mabago? Meron ba tayong mga naiisip? Pwede ba ako makahingi ng isa na brave na sasabihin na kailangan niyang mabago sa area na yon? Meron ba? For example, mga kapatid, ang ating mga attitude, ang ating character, ang ating temper. Sino ba dito ang mabilis magalit? Isa po ako doon dati. Thank you, Jesus. Ayan. Ang ating mga puso, mga kapatid, ang ating mga isip. Ayan. Or kahit ano pa yan, mga kapatid, ibigay lang natin yan sa ating Panginoon. So, next, mga kapatid, ayan. So, next key point, mga kapatid, is put your trust in God, not in yourself. Mga kapatid, kung sa Tagalog, ilagay natin ang pagtitiwala sa Panginoon at hindi sa ating mga sarili.
Amen, mga kapatid. So sabi sa Ephesians 3:17, Apostle Paul said, "Then Christ will make his home in your hearts. As you trust in Him, your roots will grow down into God's love and keep you strong." So sa Tagalog, mga kapatid, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, mga kapatid. So everybody say, trust. Everybody say, ano pa Tagalog ng trust? Tiwala. Amen, mga kapatid. So ang trust, mga kapatid, ay napaka-importanting parte sa kahit anong relasyon yan, mga kapatid. Sa mag-asawa, sa magkapatid, ano pa ba? Sa mag-boyfriend, girlfriend, higit sa lahat sa ating Panginoon. Kailangan meron tayong tiwala sa ating Panginoon. At sinabi sa Ephesians 3 na sinasabi na ang pagtitiwala ay nagkakaroon ang Panginoon ng puwang sa ating mga puso. Ay kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, nagkakaroon siya ng space sa ating mga puso. Amen ba? Ang pagtitiwala ay tumutulong na magkaroon ng puwang or space si God sa ating mga puso. And this is because na kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, ang pagtitiwala sa ating Panginoon ay pinapatahimik niya at tinatanggal nito ang mga fears and anxious thoughts or anxiety sa ating mga puso, mga kapatid. Dahil natatabunan ng pagtitiwala at pagmamahal natin sa ating Panginoon. Amen ba? So kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, tayo ay nagiging kalmado. Naniniwala ba kayo doon? Kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, tayo ay nagiging payapa. Walang away sa bahay, mga kapatid. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, nakakatulog tayo ng mahimbing. Naniniwala ba kayo doon? Dahil alam mo, mga kapatid, na hawak ng Diyos ang kinabukasan mo. Amen ba? Na siya ang bahala sa ating mga buhay. Kahit magulo ang lugar, pero ikaw meron kang inner peace, masaya ka pa din. Dahil may pagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Amen ba? So kapag, mga kapatid, may pagkatakot ka pa dyan sa kinabukasan, kapag takot pa tayo sa future natin, meron ba ditong takot sa ating kinabukasan? Hindi naman tawag doon, normal, pag-iisip ng tao, mga kapatid, nakakatakot yung kinabukasan. Kasi ano ba ang meron sa kinabukasan, mga kapatid? At kung may anxiety pa tayo doon sa mangyayari, sa hinaharap, hindi yun tama, mga kapatid. I-surrender natin ayon sa ating Panginoon at simulan mong pagtiwalaan ang ating Panginoon sa iyong buhay. Ang sinabi sa Matthew 6:34, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself," mga kapatid. Ayan. So, next tayo, mga kapatid, sa Proverbs 16:3. Ayan. So, ang sinabi po sa TPT version, I think Passion ito eh. So, before you do anything, put your trust totally in God and not in yourself. Then every plan you make will succeed, mga kapatid. Sino ba dito gustong maging successful? Amen. So, kapag nagtitiwala pala tayo sa ating Panginoon, ang ating mga plano sa buhay, mga kapatid, ang ating pangarap. Meron ba tayong pangarap? Meron tayong mga trabaho? At higit sa lahat, meron tayong ministry dito sa church. Magiging successful pala tayo kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, mga kapatid. Bakit? Ang sabi, before you do anything, sa Ephesians 6:3, before you do anything, bago ka kumilos, bago ka magdesisyon, unahin mo munang pagkatiwalaan muna ito sa ating Panginoon at hindi sa ating mga sarili. So, ganun nagiging successful ang ating buhay kapag hindi tayo nagtiwala sa ating mga sarili at sa ating Panginoong Jesus lamang. Amen ba? Ayan. So, mga kapatid, next naman, ito po ang isa sa mga paraan kung paano tayo pa rin nagtitiwala sa ating mga sarili. So, meron po itong 5. Ito po yung mga paraan kung paano pa rin tayo nagtitiwala sa ating mga sarili, mga kapatid. Ayan. So, number 1 is relying on my own ideas, opinions, or abilities instead of praying or reading scriptures, mga kapatid. So, ang thought ito, mga kapatid, tayo ay nagre-rely. Tayo ay sumasandal sa ating mga sariling pag-iisip o sa ating mga sariling talento or abilities, mga kapatid. At hindi naman po tayo, we don't rely, mga kapatid, sa ating mga talento or abilities, mga kapatid. Amen ba?
But maaaring ikaw, mga kapatid, tayo ay yung pinakamatalino sa lugar mo, mga kapatid. Ikaw yung pinakamagaling tumugtog, umawit, pinakatalentado, mga kapatid, sa church. Pero kapag wala si God, mga kapatid, sa pagtayo natin sa harap, mga kapatid, at nag-rely tayo sa ating mga sariling galing, wala rin yun, mga kapatid. Amen ba? Tayo ay maliligaw, mga kapatid, kapag nag-rely tayo sa ating mga sariling galing. So even, mga kapatid, na tayo ay maraming nalalaman, kahit marami na tayong alam, mga kapatid, magaling na tayo mag-isip, tayo ay matalino na, at tayo ay marami ng alam, abilities, talentado, ibigay pa rin natin ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon, mga kapatid. So always rely to God and not into yourself, mga kapatid. Ayan. So number 2, trusting my emotions over what God says in the Bible. So emotions, mga kapatid. Ang ating emotions ay parang duyan. Minsan masaya tayo, mga kapatid. Minsan malungkot. Minsan katamtaman lang, mga kapatid. So we don't trust our feelings or emotions, mga kapatid. So for example, kapag tayo ay malungkot, ngayon, mga kapatid, kasi nagkaroon ng gulo at pag-aaway sa bahay niyo, mga kapatid. Ikaw yung tatayo mamaya. Ikaw yung song leader, Sister Jessica. Or ikaw yung magbabackup mamaya, Sister Jovita, mga kapatid. Pero hindi ka nag-decide na magsimba. Dahil nga, may gulo sa bahay nyo. Tama ba yun, mga kapatid? Tama ba yun? Na kapag malungkot tayong may gulo sa bahay, ay hindi na tayo magsisimba. Tama ba yun, mga kapatid? Ayan, kasi hindi ko po feel mag-church today. Tinatamad ako, mga kapatid. Nag-away kami ng boyfriend ko, ng girlfriend ko, hindi ako magsisimba. Tama ba yun? Ayan. So if we trust our emotions, talagang maapektuhan ang ating relasyon sa ating Panginoon. Amen ba? Dahil ang ating mga emosyon ay unstable. Para yung duyan, mga kapatid, pabago-bago. Pero anong sabi ng Biblia? Rejoice in the Lord always, mga kapatid. Again, I say rejoice. So, in good times and in bad times, mga kapatid, sa kasaganahan, sa kalungkutan, mga kapatid, magsisimba pa rin ako. Amen ba? Magpapatuloy pa rin ako sa paglilingkod sa aking Panginoon. No matter what happened, mga kapatid, magpatuloy tayo sa ating Panginoon. So, number 3, mga kapatid, cutting back my time with God when I am stressed. Ayun pala. Instead of relying more on for God's help yan, mga kapatid. Instead of relying more on God for help. So anong meaning nito, mga kapatid? Na kapag tayo ay stress ba tayo, Sister Leanne? Minsan. Sobra. Ayan. Na kapag tayo ay stress, ay umuunti daw ang ating oras sa ating Panginoon. Tama ba yun? Kapag na-stress ba tayo, nawawalan ba tayo ng oras sa ating Panginoon? Sino dito ang mga na-stress at nawala ng oras kay God? Guilty. Amen? Minsan na rin, di ba? Pag na-stress kasi tayo, ang hinahanap natin pagkain. Pag na-stress kasi tayo, ang hinahanap natin ay kaligayahan sa labas. Ano ba yung makikita natin sa labas? Kaligayahan sa ating mga kaibigan pag stress tayo. Pero ang sinabi dito, mga kapatid, na kapag stress pala tayo, dapat mas lalo tayong nagsisimba. Mas lalo tayong nagpupursigi. Mas lalo tayong nananalangin sa ating Panginoon. Amen ba? Dahil siya lang naman ang magtatanggal ng stress mo. Amen. Siya lang naman ang magtatanggal ng ating mga worries. Hindi po ang pagkain at hindi rin po ang ating kaibigan sa labas. Amen ba? Amen. So syempre nakakatulong din naman sila. Yung pagkain, mawala ang stress, ang ating mga pets, dog lover, sino ba ditong cat lover? Nakakatulong din ang ating mga kaibigan. Pero hindi totally. Ang totally na makakawala ng ating stress ay si Jesus Christ lamang. Amen. So number 4, overthinking things and trying to figure out everything out on my own. Instead of praying and trusting God's guidance. Parang mama. Ayan. So pinakasimple na salita dito, mga kapatid, we overthink simply because we don't have enough trust to God, or simple na wala talaga tayong trust sa ating Panginoon. Amen ba? Naniniwala ba tayo doon? Kaya tayo nag-overthink dahil kulang ang tiwala natin sa ating Panginoon. Sino ba dito ang overthinkers? Taas ang kamay. Ayan. Sino ba dito ang overthinkers, mga kapatid? Amen. So hindi ka mag-overthink, mga kapatid,
if you know God, that everything is alright kahit maraming problema. Tama ba? So overthinkers mga kapatid, ganun din ako dati. Ganun din po ako dati. Ang hirap matulog ng maraming iniisip. Tama ba? Ang hirap mag-isip gabi-gabi, paano ko ba masusolusyonan yung problema ko? Paano ko ba mabibigyan ng solusyon yung mga pinagdadaanan ko? Kasi nga isip ako ng isip, overthinker. Di ba mga kapatid? So, but in reality mga kapatid, meron talaga tayong mga bagay na hindi natin kaya ayusin. Tama ba mga kapatid? Tanging ang Panginoon lamang Jesus ang makakaayos doon mga kapatid. Kaya, huwag po tayo mag-overthink mga kapatid. Ibigay natin yung ating pag-iisip sa ating Panginoon araw-araw at gabi. Amen ba? And number 5 mga kapatid, taking control of my time, circumstances, schedule instead of humbly asking God and others for their advice or help. So mga kapatid, alam natin mga kapatid na buhay natin mga kapatid ay hawak naman talaga natin mga kapatid. Tayo rin ang nagdidesisyon ng mga gusto natin, kagustuhan sa ating mga buhay. Pero itong buhay mga kapatid na meron tayo ay hindi naman sa atin yan. Hiniram lang natin yan sa ating Panginoon. Amen? Itong ating hinihinga, libre yan. Binibigay ng ating Panginoon yan ng walang bayad. Itong ating mga kinakain mga kapatid at ang bahay na tinitirhan natin, kay God lahat galing yun mga kapatid. So kaya, instead of us na tayo ang magpapatakbo ng ating mga buhay, ang bawat desisyon or daan na tatahakin natin ay isang alang-alang muna natin kung gusto ba yun ng ating Panginoon. Amen ba? Or short, will ba yun ni Jesus? Amen. So maaring hindi sa lahat ng oras ay maganda ang kinalabasan ng ating prayers. Amen ba? Minsan hindi natutupad, hindi nagaganap. Nagtatambo ba tayo kay Jesus? Yes. Ayan. So, pero mga kapatid, take time to realize, sa mga panahon na yun mga kapatid, bakit kaya hindi inalaw ni God ang ating panalangin? Amen? So, meron dito mga kapatid, kasi maybe God is protecting you from the harm. Pinoprotektahan tayo ng ating Panginoon, kaya hindi niya binigay yung panalangin na yon. Next is, ang ating Panginoon ay inililihis ka ng landas. Kung ito yung landas patungo sa kapahamakan, gusto ni Jesus, diretsong daan lang tayo mga kapatid. And maybe your prayer is not the will of God. Amen ba mga kapatid? So wag tayo magtampo sa ating Panginoon, instead, magpasalamat pa tayo kung hindi niya ito binigay sa atin. Amen ba? Amen. So next mga kapatid, ayan. Ito naman, ito yung mga pamamaraan kung paano natin maibibigay ng buong-buong pagtitiwala natin sa ating Panginoon. So meron ditong 5 mga kapatid. So wag muna tayo antukin mga kapatid. So number 1 mga kapatid, be honest with Him about fears and anxious thoughts that fill up our minds, and then find passages of the Bible to believe instead mga kapatid. So, honest ba tayo kay Jesus? Amen? Nagiging honest ba tayo kay God mga kapatid? So mga kapatid, it is very okay to be honest sa ating Panginoon. Amen ba? It is very okay na tayo ay maging vulnerable sa ating Panginoon. Ayan, sabi sa Filipos 4:6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, mga kapatid. Kaya kung hindi pa yan bukas, kung hindi pa bukas ang ating puso mga kapatid, at meron pang humahadlang upang maging totoo tayo sa ating Panginoon, hindi pa talaga close ang relationship natin sa Kanya. Naniniwala ba tayo doon? Kapag hindi pa natin masabi na, Lord, gusto ko na umalis, kapag hindi pa natin masabi na kay God na sobrang open tayo sa Kanya, na hindi mo masabi yung mga, hindi mo siya ipanagpipray dahil ayaw mong baguhin sa'yo. May ganun ba tayo mga kapatid? Dati ganun ako. May mga bagay na ayokong ipag-pray kay God. Kasi pag pinag-pray ko, feeling ko mababago ako. Amen ba? Pero hindi pala tama yung ganun mga kapatid. Kailangan, honest tayo kay God. Everything. Wala tayong tinatago sa Kanya. Amen mga kapatid? Para magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Amen ba?
Amen. So number 2, mga kapatid, ayan. So ask God and friends for help in areas we feel stuck, overwhelmed, or unsure, mga kapatid. So dito mga kapatid, yung friends na sinasabi dito ay hindi po yung ating kapitbahay, hindi po yung manghuhula sa ibang lugar, mga kapatid. So maaaring yung friend na sinasabi dito ay si pastor, mga kapatid. Maaaring yung ating mga leaders or yung ating mga spiritual friends. Meron ba tayong mga spiritual friends dito, mga kapatid? Amen. Yung mga nakikita natin dyan, ayan ay mga spiritual friends, godly friends na binigay sa atin ng ating Panginoon. So, sino ba dito ang blessed dahil meron siyang kaibigan? Amen ba, mga kapatid? Sino ba dito ang blessed dahil meron tayong pastor? Amen. At sino ba dito ang blessed dahil si Jesus Christ ang pinaglilingkuran natin? Amen. So, if we feel, mga kapatid, na walang improvement sa life natin, mga kapatid, kapag nararamdaman natin na tayo ay pressure, napapressure ba tayo? Dahil ilang taon na ako, ganito pa rin ako, mga kapatid. Or hindi ka sigurado sa daan na pupuntahan mo, huwag tayong mag-atubili na humingi ng tulong sa ating Panginoong Hesus. Amen ba? Amen. So dahil, mga kapatid, sinabi rin doon, di ba, friends is pastor, our godly friends. Si pastor, mga kapatid, ay ginagamit din, mga kapatid, sa ating mga buhay, di ba? Amen. If we need advice, mga kapatid, kapag may away sa bahay na hindi na natin maayos, sino ang tinatawag natin? Siyempre, bukod kay God, ginagamit ni God ang ating pastor, mga kapatid. Kapag may sakunang nangyari sa bahay natin, ang una nating tinatawag, mga kapatid, si pastor, mga kapatid. Kaya, blessed tayo, mga kapatid. Dahil meron tayong Diyos na sumasagot at buhay sa ating mga panalangin at merong pastor na laging nandiyan kapag kailangan natin ng tulong. Amen ba? Amen. So number 3, mga kapatid, seek feedback and guidance from God, His Word, and spiritual friends, even when we think we know what to do. This helps us practice trusting God to guide us instead of relying on our own opinions or emotions or ideas, mga kapatid. So katulad ng sinabi ko kanina, mga kapatid, seek guidance or help from God sa kanyang mga salita, mga kapatid, and our spiritual friends. Dahil, mga kapatid, na kahit feeling natin, mga kapatid, alam na natin ang lahat, ay kailangan pa rin natin humingi ng guidance sa ating Panginoon. Amen? So number 4, set extra time throughout the day, whether during lunch, after work, or at night, to pour out your heart to God. Pray specific prayers for what you need and trust Him to take care of you, mga kapatid. So, ito, mga kapatid, ito po ay isa sa mga napaka-importanteng buhay natin bilang Kristiyano, mga kapatid, ay ang pananalangin, mga kapatid. So, when keeping a relationship to God and develop your trust unto Him is through a constant at patuloy na pananalangin sa Kanya. Amen ba? So prayer without ceasing, mga kapatid, manalangin ng walang patid. And mga kapatid, prayer is a two-way communication, mga kapatid, with God. Ito ay pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. So sa tingin nyo ba, mga kapatid, gaano ito kahalaga, yung pananalangin? Napakahalaga po nito, mga kapatid. And without prayer, mga kapatid, wala tayong kapangyarihan. We have no power. And without prayer, hindi mo rin makikilala ng lubusan ang ating Panginoon. So, amen, mga kapatid. Kaya tayo ay mag-set ng oras. Gabi-gabi, umaga, kaya meron tayong devotion. And other than that, meron pa tayong mga personal devotion sa ating mga bahay, mga kapatid. And place. Kung wala kang kwarto, sa CR, mga kapatid. Kung wala naman tayong bahay, sa labas ng ating bahay, mga kapatid. To talk and pray sa ating Panginoon. So next, mga kapatid, and lastly, number 5, take a leap of faith to love a friend. Ayan. Initiate with a co-worker, apologize to a family member. Sino ba dito may mga kagalit, mga kapatid? At nagkabati na kayo. Amen? Dati may kagalit din ako, nagkabati na rin kami. Ayan. Or do something else God has put on our hearts to do that might feel out of your comfort zone. Ayan. So nabanggit dito, mga kapatid, yung comfort zone. Ano ba yung ating mga comfort zone?
Ayan mga kapatid. So hindi na po ako titingin sa iba. I-example ko na po yung sarili ko mga kapatid. So lagi dati mga kapatid, gusto ko lagi ako nasa comfort zone mga kapatid. Gusto ko palagi nakaupo lang. Mga kapatid, gusto ko kumanta lang mga kapatid. Gusto ko walang iniisip mga kapatid. Gusto ko pasarap lamang sa upuan, walang responsibilities. Ayoko rin mag-evangelize dati mga kapatid. Kasi ba't naman ako makikipag-usap sa iba, hindi ko naman sila kilala. Amen ba mga kapatid? Ba't mo naman kakausapin yung katabi mo, hindi mo naman siya kaano-ano. Amen. So ganun ako dati mga kapatid. Pero nung ang ating Panginoon ay kumilos sa aking buhay mga kapatid, lumabas ako sa comfort zone ko. And ang pag-alis sa comfort zone mga kapatid, hindi yan madali. Tama ba mga kapatid? It takes courage. At kapag lalabas ka sa comfort zone mo, kailangan meron kang tiwala sa ating Panginoon mga kapatid. And I tell you mga kapatid, kapag lumabas tayo sa ating comfort zone, kikilos ang Panginoon sa buhay mo. Amen ba? Yung pagmamahal na nararamdaman natin sa ating Panginoon, imposible na hindi mo yan i-share sa ating mga kapatid. Pero mga kapatid, once you decided, mga kapatid, to do more from God, once we decided na ibigay ang lahat sa Kanya, mga kapatid, at umalis sa comfort zone na inupuan natin, mga kapatid, huwag kang matakot, mga kapatid. Fear not, dahil sasamahan tayo ng ating Panginoon sa bawat gagawin mo para sa Kanya, mga kapatid. Amen ba? Palakpak sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah, Jesus. So sa ating pagtatapos, mga kapatid, lagi po nating tatandaan na kung gusto natin magkaroon ng malalim at intimate relationship, yung intimate, mga kapatid, ibig sabihin, paano ba yung intimate? Close relationship. Parang mag-asawa, mga kapatid. Kung paano ang relasyon nyo mag-asawa, ganoon din sa ating Panginoon. Kung gusto po natin magkaroon ng ganoon, mga kapatid, hayaan mo na baguhin ka ng ating Panginoon. Amen ba? So magkaroon din tayo ng willingness na magpabago. Amen ba? Ano man yung ating mga pangit na pag-uugali, mga dati nating nakaraan, ano man yung kabigatan na hindi natin maisuko sa ating Panginoon, kayang-kaya yang baguhin at alisin ni Jesus Christ. Amen? And to give our 100% trust sa ating Panginoon. Because kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, it means kilalang kilala mo na siya. Amen ba, mga kapatid? Nagtitiwala ba tayo sa tao, mga kapatid? Pag nagtiwala ba tayo sa tao, kapag pinagkatiwala natin ang cellphone natin sa Kanya, mga kapatid, sa tao na yun, nagtitiwala ba tayo sa Kanya or hindi? Ayun, ganun din sa ating Panginoon, mga kapatid. So kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, ibinibigay mo na ang lahat sa Kanya, mga kapatid. Kilalang kilala mo na siya at alam natin, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay hindi po tayo sasaktan. Amen ba? God will never leave you nor forsake you, mga kapatid. So sa ating pagtayo, mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kantahan po na natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Na ibigay natin ang lahat-lahat ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kung meron tayong mga bagay na hindi pa natin kaya isuko, mga kapatid, ito rin ang oras, mga kapatid. Kung meron tayong mga kahinaan na hindi natin maisuko sa ating Panginoon, this is the right time, mga kapatid, by kneeling our down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. Down, down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling, no greater
praise. By your mercy, oh Lord, I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory and praise. By your mercy, oh Lord, I live to worship you, oh Lord, oh Lord. I live to worship you, oh Lord, oh Lord. I live to worship you. Hallelujah, 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 Jesus. Bago tayo manalangin, maaari ba natin pasalamatan ang ating Panginoon? Give your best praise unto the Lord. Hallelujah. Give your best praise unto the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah.